Kaugnay pa rin ang latest update sa mga resulta ngayong eleksyon, makakapanayam natin sa puntong ito si Commission on Elections spokesperson James Jimenez. Mr. Jimenez, magandang hapon po. Hello. Apo, Hello. si Bernadette Reyes Yes, po ito ng GMA News. Opo, magandang hapon po. Apo, Sir James, kamusta po ang canvassing ng mga election returns sa ngayon? Ilang percent na po ang nakakanvas ninyo? So far, maganda po kasi tinitingnan ko ngayon yung aming progress board, no? At nakikita ko dito 96.48% na ang transmission. So, which means na maganda talaga yung takbo ng transmission natin. Bagaman, meron tayong mga insidente katulad ng nire-report po ninyo na nagkakaproblema. Ang sa akin lang, ilagay lang natin sa konteksto rin na 96.48% na po ang natatransmit na resulta. Katunayan nga, dito sa kabilang parte nitong pinalalagyan ko ngayon, ay nagsasagawa po tayo ng canvassing. Tuloy-tuloy po tayo. Inuuna natin yung mga unang pumasok din. So parang first in, last out din yung, first in, first out yung canvas natin. Opo, Mr. Jimenez, mukhang mabilis ngayon, ano? So inaasahan po natin, kailan kaya matatapos ang canvassing? Well, because of the speed of transmission, talagang ini-expect natin na maaga nating matatapos itong bilangan. Pero medyo medyo nilalagyan natin ng mga security features yung ating pagka-canvas. So it might take a little time. So we're still at around 72 hours na estimate natin. So in about 3 days, starting from today, we expect na ready na tayo siguro mag-proclaim yan. But again, because security measures are being put in place, we don't want to rush this, ika nga. Total, nandito na naman yung mga resulta at verified na rin naman lahat ito. Kailangan lang na maayos yung paglabas natin ng mga proklamasyon. Opo. Sir, parang ngayon ang pagkakaintindi ko sa inyo ay 96% na lang. So, mga more or less mga 4% na lang. Pero bakit po magtatagal pa ng mga 72 hours pa? Kasi po ang ginagawa natin, itong mga nakapasok sa ating transmission, ay dumadaan po ito sa proseso ng canvassing, no? So kung kung itatali mo lang to halimbawa na yung transmission lang, susumahin mo lang sa computer, etc., baka mabilis tayo talaga matapos niyan, ano? Pero kasi dadaan pa to sa proseso ng canvassing kung saan ipapakita pa natin to sa mga abogado ng mga kandidato, ipapakita natin sa mga representante nila, merong mga ceremonial aspects po ito. So kailangan tayo maglabas sa tinatawag nating certificate of canvass. Doon po tayo medyo natatagalan. Alright. Sige po, patuloy po naming tututukan yan. Ngayon, dako naman po tayo dito, tungkol naman po sa transmission. Ano po ang naging assessment ninyo? Meron po bang kailangan pang i-improve? Sa tingin po namin, maganda yung performance natin ngayon, ano? Pero syempre, alam natin hindi naman yan perfecto for sure. So, baka after the election po, magkaroon tayo ng konting post-event analysis. Doon tayo mag-generate ng ating mga suggestions for improvement. Pero sa ngayon, ma'am, pasensya na po, pero we're really focused on getting this done. No? Just off the top of my head, syempre, we need to make sure na maganda yung latag ng ating resources sa baba or dun sa kung saan man manggagaling yung transmission. But again, like I said, we're looking at results that are way better now than they used to be. So medyo pwede nating ipagpabukas siguro yung mga recommendations for improvement. For now, we're focusing really on getting this over with. Opo. Sir, sa pagkakaalala ko, meron mga 150 VCMs, more or less, na pinalitan kahapon. So yung mga boto po pa dito sa 150 VCMs na ito, yan po ba ay naipapasok na po ngayon at isasama na sa canvassing? Ma'am, dito sa base sa tinitingnan kong board, hindi ko malalaman yan. Kasi yung pinalitan yan, presinto yan eh. No? Presinto yan. But what I can tell you is, yung ating board is showing green throughout all of the Philippines. So ibig sabihin, even those that were affected by this replacement, yung mga lugar na pinanggagalingan nila ay nakakapag-transmit po. Hindi ko masasabi down to the specific VCM, but certainly malabong hindi sila nakakatransmit. There are, let me just clarify, may mga lugar po tayong na-experience na may problema sa transmission, definitely. But all across the board, majority ang
Ang mabababa natin dito, mga nasa 87%. No? So, again, yung mga iba, 98, 94, 96. So, all over, maganda po yung resulta. Opo. So sir, etong 150 na ito, may tuturing pa po ba itong isolated mga cases lang o talaga pong kailangan pa itong pag-aralan talaga at medyo masasabi natin na significant yung naging aberya kahapon sa mga VCMs? Ma'am, mahirapan ako magsabing critical kasi kung titignan natin, ilan ba yung makinang ginamit natin? Gumamit tayo ng mahigit 92,000 units. Ang kinailangang i-replace was 150. So that's less than 1%. No? So while we treat every incident, kahit sabihin pang isolated yan, we treat every incident as something that we must look into with major analysis involved. Again, hindi ko po masasabing sobrang critical yan. Because, like I said, yung 150 na yan, na-replace po yan. No? And then again, you're looking at the size of that versus the size of the entire deployment. Medyo you get a feel for the perspective of the situation. Opo, sir. Yung ilan sa mga common na nakita nating problema kahapon ng VCM, meron daw mga niluluwa yung balota, meron din isa nagkaroon ng problema sa baterya. Ito po ba mga problema na ito? Na-foresee po ba ito nung tinetesting po itong mga VCMs? Yes po. Na-foresee po natin yan. Kaya nga may mga contingency measures tayo. No? But there were some incidents na talagang nakita mo rin, affected rin yung VCM doon sa environmental conditions, no? Kaya meron din tayong nakuhang reports, ma'am, aside from lumuluwa yung mga VCM na umiinit. So, again, for the most part, we were able to anticipate a lot of the problems. But then again, there were some things na talagang na-overwhelmed din lang tayo doon sa circumstansya ng paggamit sa makina. But just as an example, no, yung pagluluwa ng balota, nakita na po natin yan at alam natin na posibleng mangyari yan. Kaya meron tayong mga procedures for that. Opo, sir. Meron mga ibang lugar kahapon na na-report bago raw na-replace yung VCM. Meron mga sinasabi umabot daw ng 2 hours. Meron naman iba 4 hours pa bago dumating yung replacement. Ano po kaya naging problema? Bakit po medyo natagalan yung pagpalit sa makina? Yung iba po talagang problema ng distansya na ginahin ng makina to replace. No? Kasi hindi naman nakalagak yung mga replacement natin within the same voting center. Naka-deposito yan sa mga deployment hubs natin. So in some cases, talagang medyo malayo. In other cases naman, nagtagal kasi ang proseso po natin, kailangan munang i-verify na kailangan i-replace yung makina. Hindi naman po pwedeng at the first sign of na-reject yung balota, replace ka agad. And for a lot of people, yun ang nagiging benchmark nila, no? Na kung kailan sila nagreklamo at kung kailan na-resolve yung situation. Meron pong prosesong pinagdadaanan yon kung saan may technician tayo na pupunta muna dyan, i-check mo na yung makina, susubukan niyang i-troubleshoot, and then pag hindi niya talaga magawa, at saka niya lang i-authorize yung replacement. So may proseso pong pinagdadaanan yan. And again, like I said, it's kind of unfortunate, pero unavoidable na para dun sa mga kababayan nating na inconvenience, talaga pong it will feel really, really long. No? And that's probably not even very accurate, that it was very long. It took a long time. Pero again, to respond naman to that, hinabaan naman po ng COMELEC yung botohan. And in a lot of cases, naging very liberal naman yung mga EOs natin, yung mga BIs natin, in letting people vote even past the deadline. Opo, sir, panghuli na lang. So base po dito sa naging karanasan natin ngayong eleksyon, ano po bang mas maganda, VCM o ang mga PCOS machines? Ma'am, actually halos pareho lang sila, pero ang alam ko, ang overwhelming majority ng mga botante, natuwa sila dun sa VCM natin. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Mr. James Jimenez, ang tagapagsalita ng COMELEC.